Magandang araw sa inyong lahat. Bali, ngayon ay ang ating tatalakayin ay tungkol sa lahat ng tao, lalo na sa mga Pilipino, na ang pananaw tungkol sa mga nangyayaring kalamidad sa ating mundo, lalong-lalo na dito sa ating bansang Pilipinas. Bali, kasi halos karamihan talaga, hindi ko manilalaat, pero ang pananaw ng karamihan, ang mga kalamidad at mga nangyayaring sakuna, ang pagtingin ng karamihan ay yung hindi magandang na idudulot lang. Bali, ang nakikita lang ng iba ay uh, yung hindi magandang nagiging resulta ng mga kalamidad na nangyayari, katulad ng bagyo, yung pagputok ng bulkan, pagbaha, yang lindol. Kasi talagang kung titingnan mo, kung halimbawa tinamaan ang isang lugar, ay maraming namamatay, lalo na sa bagyo, ganyan. Yung lindol, ganun din. Maraming nasisirang ari-arian, maraming buhay ang nawawala. Pagputok ng bulkan, lalo na yung sa paligid ng isang bulkan. Bali, ganito lang naman. Kung kasi ang ating pagtingin sa mga nangyayaring ganyan ay kung maliit lang yung anggulong ating titingnan, talagang ganun ang makikita natin. Pero sa aking pagmamasid kasi, ang ng mga nangyayari ay bali parang ang mundo ay maitutulad natin sa yung buong mundo, parang maitutulad natin sa isang katawan ng tao. Kung ang katawan ng tao ay may sariling immune system, ang mundo ganun din. Kaya hindi natin dapat tingnan na ang mga kalamidad na nangyayari na yan ay perwisyo lang. Kasi totoo namang perwisyo talaga dun sa mga taong inabot nung halimbawa pag bagyo, ganyan, o naputokan ng bulkan, nabagsakan ng puno, yung nabagsakan ng mga bato galing sa bulkan, ganyan, mamatay, maraming namamatay. Bali, yung kasing bali yung pagtingin ko nga dyan ay isang ano lang yan, isang tawag dito, yung mga nangyayaring yan ay parang immune system ng ating mundo. Kasi isa-isahin natin yung mga nangyayaring ganyan, tulad ng pagputok ng bulkan. Kung hindi kasi puputok ang bulkan, kasi maraming bulkan naman sa iba't ibang bansa, sa ating bansa lang, kung kasi yan ay hindi puputok, mas malaking perwisyo sa sangkatauhan o sa buong mundo ang mangyayari, sapagkat yan ay nagsisilbing immune system ng mundo. Alam yan ng mga dalubhasa at yung mga nag-aaral sa temperatura ng mundo ay yung pagputok ng bulkan
sa iba't ibang bansa ay nakakapagdulot ng nagpapalamig. Kasi yan, ang lumalabas kasi diyan siguro mga lahar, mga bato, mga apoy yung nakikita natin. Pero merong napaka ano yan, maraming naidudulot na pinaka tawag dito, parang immune system siya ng mundo na pag pumutok siya, yung usok niyan, nagbibigay ng protection sa araw o yung init ng araw. At kung hindi yan puputok, eh magkakaproblema sapagkat ang sikat ng araw ay napakatindi. Itong halimbawa, itong bagyo, ang bagyo ay nagsisilbi naman siyang taghalo. Parang yung nagbabalansi rin ng ano yan eh. Maraming bagay ang nababalansi ng bagyo. Kumbaga sa niluto, siya ang naghahalo para pumarihas yung timpla ng yung niluluto. Yan ay pang buong mundong ano tawag dito, immune system ng mundo. Yung pagbaha, ganon din naman yan. Immune system din ng mundo yan. Kasi kung hindi babaha, wala namang kakayahang maglinis. Kaya bang linisin ng tao ang mga ilog, o ang mga yan ay ano eh, dahilan nga niyan eh yung ginagawa ng tao eh, kaya nabaha eh. Kinakalbo ang mga kahoy, kinakalbo ang gubat, eh di talagang babaha. Oh, eh di solusyon din yung pagbaha. Kasi nalilinis ang ating mga ilog. Itong lindol, ganon din yan eh. Pare-parehas din yan. Kasi sa aking pagkakaunawa, ang lindol ay ang binabalansi naman yan ay yung mga minumove natin na mga bagay-bagay. Kasi marami tayong minumove, lalo na yung mga sulid, minumove natin. Halimbawa, yung galing dito sa ating bansa, dinala sa natin sa ibang bansa. Yung kasing ikot ng mundo ay sa tagal o sa bilis nating magdala ng mga bagay-bagay, lalo na ngayon, marami ng eroplano ngayon. Nagmo-move tayo, nakakapag-move agad tayo sa napakalayong lugar at tunil-tuniladang bigat yan. Eh kung hindi lilindol, hindi mababalanse yung ikot ng mundo. Kasi yung lindol, ang purpose talaga niyan, yung malaking bahagi o isang halimbawa, isang lalawigan o isang kontinente o isang bansa, ang intensyon talaga niya galawin para timbangan yung mga iminumove ng tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para yung ikot, mabalansi pa rin. Yan ang tawag dito, ang parang immune system ng mundo. Iyon namang sa ating katawan, may sarili din tayong immune system eh. Kung titingnan natin at sasabihin natin na perwisyo yung nangyayari sa atin, halimbawa, napuwing ka, magre-react yung ating immune system, luluha ka. Ngayon, kung titingnan mong perwisyo yung pagluha, immune system kasi yan, di ba? Di natin pwedeng sabihin, ay huwag kang lumuha. Hindi pwedeng ganun. Kasi magkakaproblema tayo. Dapat matuto tayo na alamin yung nangyayari sa ating katawan para maiwasan natin. Kasi kung
Kung yung nangyayari sa ating katawan ay sasabihin nating perwisyo, hindi tayo makaka-react ng tama. Kaya yung nangyayari sa paligid, yung pagkasira ng kalikasan, ay hindi tayo nakaka-react ng tama sapagkat karamihan sa atin, ang pananaw talaga ay perwisyo, yung mga kalamidad. Hindi tayo nakaka-react ng tama sapagkat yun lang ang anggulong nakikita natin. Law, yung mga susunod kong mga vlog ay gusto kong mabigyan ng pansin na dapat tayo laging malawak yung pagtingin sa mga bagay-bagay at malalim para maunawaan natin at makapagre-react tayo ng tama. Yun nga, sabi ko sa inyo, yung katawan ng isang tao, pag nilagnat ka, sasabihin mo sa sarili mo, sana wag kang lagnatin. Hindi pwede yun. Sapagkat alam yan ng mga doktor, ang lagnat ay hindi sakit. Yan ay immune system natin na automatikong lumalabas para ayusin. Kasi may bakterya tayo sa ating katawan. Kaya tayo umiinit, nilalagnat. Alam yan ng mga doktor. Kaya yung pananaw natin, hanggat mali yung ating pananaw, yung ating paniniwala, hindi tayo makaka-react kung ano yung dapat nating gawin sa ating katawan. Ganun din naman sa ating paligid. Yan yung kalikasan. Kaya dapat alam natin na ang mga nangyayari ay hindi perwisyo talaga. Hindi perwisyo doon sa mga siguro namatay o natabunan. Pero ilan lang sila. Kung titingnan natin yung malawak na nangyayari, ito ay immune system ng ating mundo. Hindi natin pwedeng sabihin na wag mangyari o tumigil na yang ganyan. Dapat ang ating gawin, tayo ang mag-isip kung paano magre-react sa mga nangyayari sa ating mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Sapagkat ito ay bansang dinadaanan ng lalo na ang bagyo, halos daanan tayo. Sa ating katawan din, ganun din naman. Kung hindi tayo tama ang paniniwala natin at pagkakaalam natin sa mga nangyayari sa atin, isasabihin mo, huwag ka sanang lumuha. Isipin mo yun. Paano kung nagkapuwing ka? Sabihin mo, huwag ka sanang lumuha. Hindi pwede yun. Sapagkat nagre-react yung ating utak na meron tayong puwing, kaya ka lumuluha. Kaya ang pinakamaganda mong react o tamang react dahil alam mo yung natural ng katawan ng isang tao, umiwas ka na magpakapuwing. 'Di ba? Yun lang at sana'y naintindihan nyo ang maikli kong tinalakay sa vlog na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.